Yan. Pagpalang araw, kaibigan. Minsan pa. Sabi po ni Brother John, hindi daw nakakaya, nasa labas tayo. Alam niyo po, salita ng Diyos walang pinipili. Kahit nasa loob, nasa labas. Sa loob at sa labas. Hindi dapat. Importante yung salita ng Diyos ay yun ang pinaka-importante. Kasi po, kung magiging maselan tayo, kasi may mga ibang sekta ng reliyon, ang puna nila pag nasa labas, sinasalahula daw. Sinasalahula yung ebanghelyo. Hindi. Kasi ang utos sa Biblia, di pangaral. Oh. Walang sinabi kung nasa kalye ka, nasa simbahan ka, nasa eskwela ka, nasa opisina ka. Ang importante ang sabi ron, ipangaral. Ang mahirap naman, nasa sinigaryo ka, nangangaral ka, lahat doon nakahiga. Yun ang hindi maganda. Pero kung araw ng undas, okay rin yun kasi bukod siya nakahiga, meron nakatayo. Pero wag lang tayong maselan. Wag natin sabihin, ay, nasa labas. Hindi. Ang Biblia nagtuturo para sa tao. O, kung nasa labas yung tao, masama ba yun? Hindi. Alam nyo, sa pangangaral sa labas, merong isang babae dumahan sa pangangaral namin. Alam nyo, ang sabi niya, gusto ko na magpakamatay. Isipin niya, magpapakamatay siya. Sabi ko, makinig ka muna. At mamaya na tayo mag-usap. Naginig naman. O ano, gusto mo pa magpakamatay ka ako? Kung gusto mo magpakamatay, doon na lang sa bahay mo, doon ka magpakamatay ka ako. Huwag ka naman damay. Pupunta ka pa rito, sasabihin mo lang gusto mo magpakamatay. Idadamay mo pa yung ibang tao. Kita niyo po yun? Kasi po sa problema, yung palang anak niya, walang kasundo. Manugang, walang kasundo. Mga hapo, hindi man lumalapit sa kanya. Kaya parang nag-iisa na lang siya. Kaya nga naisip niya, yung araw na yon ay magpakamatay. Ang problema, nandun kami. O, ako naman yung pumigil sa kanya. Huwag ka magpapakamatay. So, hanggang nalaman ko kung saan siya nakatira, buhay siya. Hindi siya nagpakamatay. Eh, paano kung wala siya napakinggan sa labas ng ebanghelyo? Yan. Kaya kayong mga malilikot pangutak dyan, hindi pinag-uusapan kung nasa labas o nasa opisina, eskwelahan. Ako kahit saan, lalo pag mayroong tao sa mga parke, nangangaral ako, wala pwede pumigil sa akin. Bakit po? Ebanghelyo yun. Kaya hindi tayo dapat maging apektado dyan o malabalas balat sibuyas, yung onion skin kung tawagin nila. Kundi tayo ay buksan ang puso natin. Ang puso natin para sa ebanghelyo ng ating Panginoon. Dito po meron tayong titignan dito, ito, pangangaral sa kalsada. Para lang pakita natin, anong nakalagay dito. Talingaga ng malaking andahan. May andahan, malaki. Ilang basta andahan yan, malaki. Merong andahan maliliit lang, may andahan malalaki. Anong nakalagay? Ito po, sisimulan natin, Sa Lucas 14:16, sumagot si Jesus. Isang lalaki naganda ng isang malaking salo-salo at marami siyang inanyayahan. Actually, meron ako nadaan doon, birthday. 70 years old siya. Naglalakad, nag-i-invite. Buti nga hindi umulan Kanina, umambon Kaya sabi ko, pag bigla umulan, sayang yung sinara yung kalsada
Dahil sa edad niya, 70, nag-i-invite siya kapitbahay, kakain. Sabi nga nung kapatid niya, sabi ko sa kapatid niya, mukhang malapit. Sa inyo ba yung handahan na yan? Sabi ko, oo, alika kumain ka rito. O, pati ako, pinakakain. Pero hindi na po ako nagpunta sa handahan. Kasi po, meron akong Bible study malapit doon. At ganoon din naman, kakain ka, di kumain din po ako sa bahay na pinagdahusan ng Bible study. Handa na rin po yun, ano? Okay, patay na pupunta sa... Kaya tumatama tayo. Sabi nga kagabi, mag-reduce ka, sabi nila sa akin. Okay, ang sabi ni Jesus, merong isang lalaki na ganda, malaking andahan. Nang dumating ang oras ng andahan, inutusan niya ang kanyang halipin na pinasasabi sa mga ina niya yan, ali kayo, anda na ang lahat. 18. Ngunit tagdahilan sila. Ang sabi ng una, okay, yung una, nakabili ako ng bukid at kailangan ko itong puntahan, kayo na sana ang bahalang magpahumanin sa akin. Okay. Sinabi naman ng isa, yung pangalawa, nakabili ako ng 5 magkakapares na baka at kailangan subukan to sa bukid ng mga yon. Kayo na sana ang bahalang magpahumanin sa akin. Okay? Sinabi naman ng isa, ikatlo, mga iniimbita nito ako'y bagong kasal, kaya hindi ako makakadalo. Yan. 3 pong inimbitahan nitong lalaking naganda ng napakalaking salo-salo at inutusan ng kanyang alipin. So lahat ng 3, bahala na kayong magpahumanin. Meron sila kanya-kanyang dahilan. Sa 21, bumalik ang alipin at ibinilita ito sa kanyang Panginoon. Ngayon, nung nakalagay doon sa una, may isang lalaki. Pagdating dito sa 17, yung lalaki, Panginoon na, ang tawag. Nagalit ang Panginoon. Kita nyo po, yung lalaki doon sa verse 16, dito sa 21, Panginoon na po siya. Si Jesus na po yan. Yan. Bumalik ang alipin at ibinalita ito sa kanyang Panginoon. Nagalit ang Panginoon at sinabi sa alipin, pumunta ka kaagad sa mga lansangan. Ito po, lansangan po ito. Baka tignan niyo. Iano lang natin, baka sabihin niyo hindi po lansangan ito. Sa labas. Nasa labas tayo. Di ba? Lansangan po yan. Pag nasa labas ka ng kalye, lansangan ang tawag. Ano po? Okay. Anong sabi? Pumunta ka kaagad sa mga lansangan at sa mga makikipot na daan sa lungsod at isasama mo rito ang mga mahihirap. Pupunta sana tayo dun medyo masikip dun para pakita ko lang sa inyo ito lansangan na nakita nyo rito. Yan, ikanto lang, 1 ligo yan, masikip yun po yun kita nyo? Sa Biblia may lansangan, may masisikip pa na panahon na noon ng Panginoong Hesus. Sabi niya, dito natin sa 21, bumalik ang alipin, ibinilita ito sa kanyang Panginoon, nagalit ang Panginoon at sinabi sa alipin, pumunta ka agad sa mga lansangan at sa makikipot na dahan ng lungsod at isama mo rito ang mga mahihirap. Yan. Dahil yung mga yung unang inimbita, mayayaman. Meron silang rason bakit hindi sila nakadalo sa imbitasyon ng Panginoon. Ngayon, nasabi ng Panginoon, hanapin mo yung mahirap. Baligtad na ngayon. Mahirap na tinahanap. Alam niyo po, yung mahirap, napakadaling imbitahan. Sa totoo lang, sa mayroong handaan, kumisan ka, hindi mo iniimbita yung mahirap na nakita nila sa inyong barangay, may kainan. Kumakain yan. Yun ang role ng mahirap. Kahit hindi mo imbitahan, chichicha yan. Sabi niya, mahirap, mga lumpo. Mahirap, mga lumpo, bulag,
at mga pilay. Lahat pong ito may hirap ito. Wala. Bakit kailangan ganun po? Ito, tutuloy natin. Meron siyang kwento po yan. Pagkatapos sa 22, sinabi ng alipin, Panginoon, nagawa ko na po ang inihutos ninyo, ngunit marami pang bakante ang upuan. Kita nyo po, sabi ko nga po sa inyo, pag mahirap, kahit hindi mo imbitahan yan, pagka meron nakitang kahinan, sige, subukin nyo yan. Susugod dyan. Kita nyo? Sumama sila. Pero sabi ng alipin, kulang pa. Oh. Halimbawa, yung upuan po, pang 20. Siguro sumama noon, mga 10. Kaya kulang pa, sabi niya. Ano po? Ito, kaya sinabi ng Panginoon sa alipin, pumunta ka sa mga lansangan at sa mga dahan at pilitin mong pumarito ang sino mang makita mo upang mapuno ang aking bahay. Kita nyo? Sa pilitan pa ngayon pala. Pakakainin ka lang. Sa pilitan pa, ali ka nga, kumain ka na rito. Oh, kita nyo ba? Sa pilitan na. Ayo, sige. Oh. Kuya Lucas, ulang na. Sa pilitan na, no po? Sabi niya, oh. Sino man makita mo? O, sino man makita mo? Pilitin mo, sabi niya. Oh. Sabi ko nga po sa inyo. Sige, subukin niyo sa buhay ninyo yan. Maganda kayo marami. Kahit wala rin imbitasyon, kakain sila. Ngayon, nasabi dito sa 24, sinabi ko sa inyo, isa man sa mga hunang ina niya yan, yung tatlo yung una, yung mayaman, ay hindi makakatikim ng aking handa. Ito po ang aral niyan. Kaya pangangaral po, hindi namimili ng lugar. Sabi ko nga, kung sa simenteryo ka pupunta, wala kang mapapangaralan, lahat ng nando sa simenteryo nakahiga. May bingang tulog. Kahit napukpukin mo pa yung nicho, hindi tatayo yon para makinig sa'yo. Kaya kung saan ang tao, doon may pangaral ang ebanghelyo. Hindi yung, imbis na ayunan yung ganyan pangangaral, kumukontra pa kayo eh. Yan ang mahirap po sa mga ibang reliyon. Ibang reliyon. Sadyang may mga ibang reliyon na yung pangangaral sa labas, nakagaya dito, binabatikos nila. Binabatikos nila. Pero meron pala sa Biblia, sinabi mismo ng Panginoon, yung Panginoon po rito, si Jesus yun. Kaya ang babala niya, yung tatlo, kayong mga mapagdailan, hindi kayo kasali sa langit. Kasi ang huling andahan sa langit na po. Oh, ibig sabihin, kung dito pa lang sa lupa, mapagdailan ka na pagdating sa Diyos. Naalala niyo po ba yung Lord's Prayer, yung Ama namin? O Brother John, alam mo ba yan? Ama namin. O, sige nga, 1, 2, 3. Ama namin, sumasalangit Langit ka. Sambahin ang ngalan mo, pasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa langit, sa lupa at para na sa langit. Oh. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Ayan. Huwag mo kami paintulad dito, nandiyan mo kami sa lahat ng masama. Yan. Nabanggit ni Brother John, masunod nawa ang kalooban mo dito sa Lupa, hanggang sa langit. kita niyo po. Kaya dito sa lupa, kung hindi ka masunurin, paano ka makakarating sa langit? Kaya sabi ng Panginoong Yesus, hindi kayo, yung tatlo hindi kayo makakatikim ng hapunan doon sa langit. Ibig sabihin, wala kang pag-asa sa langit. Kasi dito pa lang, saan ang tingin mo? Nakabili ako ng baka. Susubugin ko, magaling sila kumudkod ng lupa. Oh. Ano pa yung isa? Ay, bagong asawa ko, mag-honeymoon ako ngayon. Ano pa yung isa naman? Yung, ano ba nabili ng isa? Bukid.
Titignan ko kung mataba ang lupa. Ah, puro panglupa ang kanilang iniisip. Tingnan niyo po yung sinabi ni Apostol Pablo sa Colosas. May relasyon po ito doon sa sinabi ni Jesus. Oh. Sa 3, verse 1 ng Colosas, yamang binuhay kayong muli nakasama ni Kristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Oh, saan daw natin itong utak na natin, yung utak natin, tuturo nyo nga yung utak nyo. Saan nyo gagamitin? Ano sabi ni Pablo? Sa langit. Hindi eh. Ang utak mo, ay bago cellphone, gusto ko magkaroon yan. Hindi po ba ganyan ang ugali ng tao? Nakakita siya ng TV flat screen. Ay gusto ko mas malapad pa dyan. Ano yung magkano yung mas malapad dyan? 75,000. Para ka nanonood ng sine sa loob ng bahay mo. Sipin mo, 75,000 kung gaano kalaki yun. Yung flat screen na yun. Oh. Lahat na materialis dito sa lupa na maganda sa paningin ng mata mo, gusto mo magkaroon ka. Pero ang sinasabi ni Pablo, dapat ang isaisip mo yung mga bagay na panglangit. Oh. Kaya dito sa lupa, recycled ang material. Paganda ng paganda, paganda ng paganda. At ang isip ng tao, hindi ba brother John, hindi ba nangyayari na balita? Ito hindi pa, yung in-establish muna sa TV, pindraw mo muna, cellphone. Sa ganito muna, sa ganitong petsa ilalabas yan. At timano nag-order na, wala pa lumalabas. Di ba naman nangyayari yan, brother John? Bagong model. No? O yung mga bagong model, di ba? Order na. Pinopromo pa lang. Kailangan kasi, ang sabi ng tao, kailangan ako, halimbawa, Pilipinas, ako gusto, sa Pilipinas, ako muna magkakaroon nito. Para mayabang ka ng dating. Taliwas ang sinasabi ng Biblia, taliwas sa iniisip nating mga tao. Anong sabi sa Biblia? Kailangan ng ating kaisipan ay ituon natin sa panglangit. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Kasi po yung mga material things dito sa lupa, darating ang araw, maluluma po yan. Yun ang tinatawag nilang faded glory. Ngayon may gloria ka, bukas, faded ka na. Wala ka ng gloria. Yung bulaklak po, sa madaling araw po, bubukod ka dyan bulaklak. Ang ganda. Kinabukasan ng masikat na yung araw, sabihin ng tao, ang ganda ng bulaklak na yan. Diba ganun ang tao? Pagdating ng kinabukasan, ay, nalanta na. Ganun po ang tao. Yung ating kinang, nawawala na. Yan ang sabi ni Pedro, hinalintulad po ang tao sa alaman. Basahin natin yung sinabi ni San Pedro. Ayon kay San Pedro, sa 1:20, basahin po natin, chapter 1, verse 24. Ito po, sabi ni Pedro, ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay tulad ng damo. Gaya ng bulaklak nito, ang lahat niyang karitan. Ang damo ay nalalanta at ang bulaklak ay kumukupas. Yun po yung ibig ko sabihin. Yung bulaklak, madaling araw, sisikad yung bulaklak. Pagdating ng nakasikat ang araw, ano sasabihin na, ay ganda. Kinabukas, ay tuyo na pala. Yan ang sinasabi ni Pedro. Tayong mga tao, inalintulad tayo sa alaman. Yung karikta nito po yung mga katangian natin, kung ano yung ating na-achieve sa buhay. Pero ano sabi niya?
ang damo ay nalalanta at ang bulaklak ay kumukupas. Faded glory. Hindi nananatili. Ano po? Oh, sa 25. Ngunit ang salita ng Panginoon ay mananatili magpakailanman. Ang salitang ito ay magandang balita, ipinangangaral sa inyo. Alin daw po mananatili? Salita ng Diyos. Sa unang 1, tignan natin po yung sinabi ni Juan sa chapter 2. Tignan natin sa 17. Mawawala ang sanlibutan ng lahat ng bagay na pinagnanasaan ng mga tao, ngunit ang sumusunod sa kalooban ay mabubuhay magpakailanman. Yung salita ng Diyos mananatili magpakailanman. Kung ang tao ay sumusunod sa salita ng Diyos, ay hindi ka mawawalan ng glorya. Bakit? Ayun nakalagay Kung ang isip mo panlangit, pero panlupa, wala po. Useless. Sabi ko nga po, anuman po yung lumitaw na material dito na maganda, bukas, luma na yan. Bukas, second hand na lang yan. Bukas, phase out na yan. Hindi po ba gano'n? Kaya yung aral ng Panginoong Yesus doon sa alipis sa lansangan, ayan, ibig sabihin ng salita ng Diyos, huwag niyo pong tanggihan. Ang problema lang, pag may naghahalok ng Bible study sa inyo, anong ginagawa niya? Tsaka na lang yan, busy ako. Pero pag may problema ka, ano sabi mo? Diyos ko, pagalingin mo na po ako. Di ba ganyan ang ugali niyo, mga kaibigan? Huwag po tayong maging ganyan. Kung meron man po nag-aharok ng Bible study sa inyo, at lalo na kung tama naman yung aral, tanggapin niyo po. Tanggapin niyo. Bakit? Kayo rin ang makikinabang Panguli. Ang sabi ni Pablo, ito walang pinipili lugar ito. Baka sabihin nyo, lugar-lugar. Kayo mahilig maglugar, magpumuna sa mga ganito. Hindi po, huwag nyo na pong gawin yan. Meron kasi sinabi si Apostol Pablo dito na tingnan natin dito sa kabila. Ang sabi niya rito, ito, nakalagay ito. Ang sabi niya, ikalawang Timoteo chapter 3:16, ang lahat ng kasulatan kinasiya ng Diyos at kapag-ipaginabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Kaya yung Biblia po ang magtutuwid sa atin sa mali nating gawain sa buhay. Kaya kung ayaw mo ng Bible study, ano matututunan mo? Di po ba? Ano pa sabi ni Pablo? Meron pa si sabi dito Tignan natin. Ngunit sinunod mo ang aking itinuturo sa iyo, sabi niya kay Timoteo sa verse 10. Ang aking ugalit at layunin sa buhay, tinularan mo ang aking pananampalataya, pagtsatsaga, pag-ibig at katapatan. Kita niyo po, sabi ni Pablo. Tinularan mo ko. Anong tinularan ni Timoteo kay Pablo? Yung paglilingkod niya po. Ano si Pablo? Apostol. Correct siya. Kaya tayo bilang mga tao, tularan po natin sila. Yan ang sinasabi ng sa English, imitate. Parisan natin sila. Imitate. Ito nakalagay sa sabi ni Pablo, ito. Dadagdag lang natin to. Unang Korinto 1:1 ay 1. Tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Ang nagsasalita si Pablo.
tularan niyo ako, sabi ni Pablo, kagaya ng ginagawa ko pagtulad kay Kristo. Imitate me as imitate Christ. Oh. Hindi mo ba napakaganda? Sabi ni Jesus, hindi ka makakapunta sa aking Ama kung di ka dadaan sa akin. Oh. Ano, sino gusto mong tularan kayo? Eh di si Jesus. Tama si Jesus. Sabi niya sa alipin, "Ay, alipin, halika nga rito. Lahat ng masalubong sa kalsada, atakin mo rito, pilitin mo." Oh, pilitin mo. Kaya kailangan hindi na kayo pinipilit, kaibigan. Total, salita naman ng Diyos yan. Kasi nangyari sa akin nung araw, sabi ko, sa isang Muslim, sabi ko, "Brother, kapag mangangaral ako dito, magagalit ka ako." At sagot niya, "Hindi." Eh di makinig ka. Sinabi ko, siyempre, kaya ko tinanong yun, alam niyo naman po yung Muslim, yung religion Muslim. Kung minsan, medyo sensitive sila yun, no? Kaya natanong ko lang po yun. Praise the Lord. Salamat, Panginoon, sa iyong pagtuturo sa amin na hindi kami dapat magmatahas, kundi baba namin ang aming buhay para sa iyo. Kasi nakakatakot yung sinabi ng Panginoong Yesus. Yung tatlo, sabi niya, hindi makakasali doon sa langit. Kasi po mapagdailan sila. Hindi po pala kami dapat mapagdailan, kundi dapat po ay maging masunuran kami. Salamat po, Panginoong Yesus, ay Panginoong Diyos, sa liwanag ng iyong pagtuturo ayon sa kasulatan. Ang gamit ko pong Biblia ay Poimen. Ang Biblia ng mga pastor. Po, sana datnan po kayo ng ating munting video, nasa mabuti kayong kalagayan. Isa lang ang pakiusap po sa inyo. Pwede niyo pong i-like ito. Pwede rin kayong subscribe. mag-share. Subscribe. Kayong mga nasisiran, mag-share din po kayo. Bakit ko po sinabi mag-share kayo? Hindi naman po masama. Biblical po ang ating tanatalakay. Kaya kung bubulay ko pa si brother dyan, di nagalit sa akin to. Siyempre, di ko bubulay. Baka magalit. Hindi po siya nagagalit. Sabi ko lagi yan. Kasi bawal naman po talagang bubulay ng pantao. Sabihin mo na lang yung totoo. Ano po? Sige po, hanggang dito na lamang ang ating munting video. Ako po yung kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Siya naman si Brother John po. Ayan. Brother John, nasaan tayo ngayon? Barangay 96, Tugbo. Ayan, Barangay 96 po. Ito pong street ito. Anong street kasi ito? Taumbakan? Dating Tumbaka. Trinidad na ngayon. Trinidad na ngayon. At Lacson naman po yung isa doon. Ano po? Ayan. Sige, hanggang dito na lamang po, ano? God bless us all. God bless. God is good. All the time. All the time. God is good. Amen.